Hello guys! Welcome back to my YouTube channel para sa mga OFW dyan na pauwi po ng Pilipinas. Guys, para po sa inyo itong vlog na ito. Ano ba yung mga gagawin ninyo or importanteng dapat nyo pong ihanda pauwi po ng Pilipinas at pagdating nyo po ng Pilipinas para maiwasan po natin yung anumang mga problema kasi mamaya yung bakasyon natin ay maging bangungot pala. So, para maiwasan natin yan, watch this video. So, ang unang-una nyo pong gagawin bago po kayo umuwi ng Pilipinas ay mag-register po sa e-travel registration. Meron na po akong video guys. Kung hindi nyo pa po alam kung paano po ito gawin, watch this tutorial video. Madali lang yan guys. So, in 3 minutes tapos na po kayo. And magagawa nyo po ito 72 hours before your arrival sa Pilipinas or 3 days guys before your flight papunta ng Pilipinas. Gagawin nyo po itong e-travel registration. Pangalawa na dapat nyo pong gawin, paano ba mag-declare ng mga pasalubong pauwi ng Pilipinas or ng mga gamit na dadalhin natin guys sa Pilipinas. Kasi lagi na lang may OFW na kinuha yung pasalubong na dapat ibibigay sa pamilya, napunta pa po sa custom. And yung mga, kung ano pa guys, na mga importanteng mga gamit na pinapahalagahan natin na hindi natin na iuuwi po sa Pilipinas. So, may nangyayari kasi guys na hindi bawal sa bansa na pinanggalingan natin, pero pag nasa Pilipinas na tayo guys, doon sasabihin ng custom ay bawal po yan dalhin. Hindi po yan pwedeng ilabas ng Pilipinas. So, kukunin nila guys. Sayang naman. So, pagdating po sa custom rules, ito yung dapat natin gawin. Declare goods properly. Yung mga personal po na gamit natin na gagamitin natin for personal use pauwi ng Pilipinas or kapag nasa Pilipinas na tayo, no need to declare guys. So, yung mga damit, na, mga makeup nyo, na pang sarili nyo, no need to declare. But kapag excess po dyan, yung mga dadalhin nyo guys, you need to declare. So, paano malalaman kung excess sa bilang yung mga dadalhin natin? Ito po guys yung bilang ng mga item na dapat po natin dalhin. Or watch this video po. Kasi ito po yung full details about sa mga goods na pwede natin madala sa Pilipinas without any problem. And you should avoid bringing to the Philippines drugs or controlled substances. So, alam naman natin yan guys. Hindi naman natin i-risk yung ating pagka-OFW. I-check nyo po lahat ng meron kayo. Lalo na yung mga binibili nyo pong mga souvenir guys. Kasi baka mamaya may mga nakatago dyan. May limit lang po yung mga alcohol na dapat natin dalhin. Ang alam ko yung mga lumalagpas ng 1 liter. Bawal po yan guys dalhin. And mga private goods or restricted items. So, yung mga restricted item guys, for example, ito yung mga meat products or kaya mga gulay. Ako dati guys, nagplano ako umuwi ng tulips na mga seeds sa Pilipinas. Kasi sabi ko, ay baka mabuhay to sa Pilipinas. Ayan, gusto ko magkaroon ng tulips sa Pilipinas. So, inimpake ko siya, pauwi. Pero ayun guys, nakita pa rin siya sa x-ray. Ayan, and bawal nga yun guys. So, mabuti na lang, mabait yung nag-ano sa akin at kinuha lang. Hindi po ako pinagbayad ng fines kasi bawal po. And ano po yung mga documents na dapat natin ihanda? Syempre, una dyan is yung inyong passport, boarding pass, flight ticket, inyo pong arrival QR code or yung QR code po na na-generate natin from e-travel no nag-register po kayo online. Any valid government ID po na ginagamit nyo po sa ibang bansa. For example, kung kayo po ay nasa Middle East, ang tawag nila is ICAMA. Dito sa Europe is residence permit. So, sa US as I think green card. Bawat bansa guys, meron silang iba't ibang tawag sa gantong government ID nila. Guys, pakidala po yan. Especially guys, wag nyo kakalimutan ay ang inyo pong overseas employment certificate. Kasi kapag hindi nyo po yan dinala or hindi po kayo nakapag-present ng OEC,
guys, hindi na po kayo makakabalik pa ng ibang bansa kasi hindi kayo papayagan ng immigration sa Pilipinas kahit meron kayong active working visa. Kapag wala po kayong OEC, ino-offload po nila. So, importante pong meron tayong OEC. So, it doesn't matter po kung online nyo po yan nakuha or meron po kayong hard copy. Basta po OEC po. Verificable po yan na OEC. Nabe-verified po ng immigration. Ang inyo pong verified contract po from your employer. Dadalhin din po natin yan. Pagdating po sa pagdadala ng cash, meron ako napanood, isang OFW na may dala-dalang 50,000 euro. Kinumpiskate po ng ating custom. Guys, ang dami kong nakakausap, lalo na yung mga OFW dyan sa Saudi. Wala sila guys bank account. So, karamihan kasi, binibigay sa kanila, ang sahod is in cash. Tapos pinapadala nila sa mga remittance center. So, yung excess doon is tinatago na nila in cash. Yung iba nakakaipon ng marami at dinadala pa uwi ng Pilipinas. And hindi nila dinideclared. So, dito nagkakaroon ng problema. Sa pagdadala ng cash, ito po yung dapat nyong tandaan. Huwag tayong magdadala ng 50,000 pesos in cash pauwi ng Pilipinas. So, Philippine peso guys, yung tinutukoy ko dito kasi may mga OFW tayong mga excited na sa ibang bansa pa pinapalitan na yung pera nila in Philippine peso para pagdating nila sa Pilipinas, wala nang problema, meron na silang panggastos. Kaso si custom, ayaw. Mag-aantay kayo guys na makalapag muna kayo ng Pilipinas bago kayo magpapalit ng pera. And kung kayo po ay may foreign currencies na mga savings dyan. For example, kung ang savings nyo or magdadala po kayo ng 10,000 US dollar. Pauwi ng Pilipinas, kailangan po natin to i-declare. So, any current currencies, guys, basta equivalent po siya ng 10,000 US dollar, kailangan po natin i-declare sa custom. So, sa pag-declare nito guys, sa pag-register natin sa e-travel, meron na po ditong custom declaration. Mag-yes or no na lang kayo guys. Tapos, kapag may mga excess kayong mga dala-dala, ayan, kailangan nyo doon guys isulat. For example, may dala kang 5 brand new na laptop, isusulat mo doon 5 new laptop, yung brand, 3 iPhones, ganyan, 5 Hermes bag, ganyan, para hindi kayo guys ma-question ng custom pagdating po dito. Kasi yung iba nating OFW din, nagdadala ng mga brand new na mga pampasalubong na bag, tapos hindi tinatanggal yung mga tag. Syempre gustong ipagmalaki na hindi siya fake at mahal yung pagkakabili. Guys, isa din sa tip ko sa inyo, kung magdala kayo ng mga gamit, pakitanggal po yung mga tag. Kasi may mga tag guys, kina-question niya ng custom, bakit may tag yan? Kasi mamaya baka ibenta mo, baka mamaya isa ka palang seller, ganyan, online seller, ganyan. So, tanggalin na natin guys. I-cut off na po natin. And pagdating po natin sa Pilipinas, may tinatawag po na OFW lanes. Diyan po kayo guys pipila. Para po yan sa immigration and customs. Huwag po kayo pipila doon sa regular po na immigration counter. Para din po sa regular passenger na for tourism lang or for visit ang purpose nila sa ibang bansa. At pauwi na din sila ng Pilipinas. So, kayong mga OFW, meron po kayong special treatment. Wow! Ayun, meron po kayong sariling lanes. And in case po of any problem, nandiyan na si custom. Kanina habol ka kasi may ganito ka daw nadala. So, in any problem guys, sa airport, you have Polo and OWA Assistance Desk. Diyan po kayo guys lalapit for any help. Diyan ka mabas ng mga hinahing nyo po. Kung meron kayong mga hindi magandang experience sa immigration or sa custom. Ang susunod niyan guys is yung family pick-up reminders natin. So yung family po natin, nakaabang na sa labas kasi ayun, susunduin ka po. Syempre excited din sila na makita ka kasi syempre may pasalubong kang dala, charot. Coordinate your flight number and
Eta with your family. May mga family na sobrang excited. Ako guys, nung bata pa ako, may mga tita din ako or family na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang napag ng eroplano is, for example, 4 p.m. Nako guys, 9 a.m. Nasa naiya na kami. Ayan, yung lola ko. Gusto niya nandun. Doon na kami nagla-lunch. Ayun guys. Ngayon ko lang din guys na-realize. So, paano ako nakapag-antay ng ganong gahaba. Kasi parang ngayon, wala na akong patient mag-antay ng ng ilang oras sa airport. Ayan. Kung imagine, alas 4 yung lapag, tapos alas 9 na sa airport na kayo. And kasi noon naman guys, hindi naman uso yung mga chat-chat, wala pang wala pang messenger. So pag sinabi na ganito yung lapag, gantong date, ay nandun na. Is buong araw na dapat nasa airport. So coordinate your flight number with your family. Kasi guys, ngayon sa NAIA, may limit na po. May limit na yung minutes ng pag-aantay doon. Tapos pag-park po ng sasakyan, mahal na po yung bayad. So ang dami na guys nagbago sa NAIA since na-turnover po siya sa San Miguel Corporation. Para hindi po mag-antay yung family member natin. Kasi meron dyan terminal sa NAIA na yung guys, yung tatawid ka. Nakalimutan ko na kung anong number yun. Tatawid ka. Tapos, yung family member mo, wala silang upuan. Nakatayo lang sila guys. Ayan. One time nakapagsundo ako doon. Sobrang stress. Kasi, sinundo ko, may malaking maleta yung sinundo ko guys. Tapos hirap pa kami doon kumuha ng taxi. Ang hirap ng sasakyan. Tapos hindi na namin alam. So 30 minutes kaming naglakad na may malaking maleta. So yun yung pagkakamali namin guys. Because hindi kami nagbook ng Grab, hindi kami nagbook ng taxi, or nagbook ng kahit pang mga services na mga private. Kasi ayan, kuripot guys. Ayaw magbayad ng mahal. And kung afford nyo naman guys makapag-rent, para paglabas nyo ng gate, nandiyan na agad yung car na may aircon, tapos uwi agad. Kasi yung na akin guys na experience, ayoko na guys ipa-experience sa inyo. Yung sinasabi ko nga na 30 minutes naglakad kasi walang mahanap na taxi, tapos walang mahanap mag-book ng Grab, ganyan. Tapos ang nasakyan pa namin is jeep na lang. Nakalabas na kami ng NAIA, so nakapag-jeep na lang. Hope guys nakatulong po ulit sa inyo. Kung meron pa kayo guys tanong, comment your question below. Sasagutin ko po yan. And kung hindi pa po kayo guys nakapag-subscribe, subscribe po kayo para ma-notify kayo if I have new videos. Guys, thank you so much and see you in my next vlog.